Nagising ka na ba mula sa isang panaginip na nakakaramdam ng pagkabalisa at takot? Dapat bang bigyang pansin ang mga pangarap? Nanaginip ka ba at hindi mo naalala kapag nagising ka? Alam mo ba na may ilang mga pangarap na dapat mong ipagdasal upang baligtarin? Ang mga panaginip ay may mga kahulugan, kagilagilalas na mga kahulugan. Ito at marami pang iba ang sasagutin sa video na ito. Tiyaking mananatili ka hanggang sa katapusan ng video na ito upang malaman ang tungkol sa mga panaginip, ang mga kahulugan nito, at ang diwa ng pagdarasal para sa iyong mga pangarap. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang mga pangarap ay dapat bigyang pansin, hindi sila dapat ipagwalang bahala dahil isa sila sa mga daluyan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Sa Biblia, nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip sa iba't ibang tao sa iba't ibang sitwasyon. Ang Diyos ay maaari ding magpadala ng mensahe sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga panaginip, kaya naman hindi mo dapat ito baliwalain. Maaari kanyang bigyan ng babala tungkol sa paparating na panganib, hindi para takutin ka kundi para tulungan kang umiwas at maghanda sa darating. Ang ilang mga panaginip ay maaaring nakakagambala at nagpaparamdam sa iyo ng takot at pagkabalisa. Ngunit ang pinakamahusay na paraan upang tumugon sa isang masama o hindi kasiyasyang panaginip ay ipagdasal ito. Ang iyong tugon sa isang nakakatakot na panaginip ay hindi dapat matakot. Maaari kang manalangin na baligtarin ang mga pangarap na iyon at ang mga resulta nito. Ang kanyang espiritu ay nasa iyo, kaya hindi ka dapat magtatakot. Sinasabi ng 2 Timoteo 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin, kundi nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Kaya sa susunod na magkaroon ka ng masamang panaginip, huwag kang matakot. Sa halip, lumuhod sa panalangin at kausapin ang Diyos tungkol dito. Sa sinabi nito, narito ang 7 panaginip na dapat mong ipagdasal upang baligtarin. Numero 1. Kapag nangangarap kang mamitas ng mga kuhol, kapag nakita mo ang iyong sarili na namimitas ng mga kuhol sa iyong panaginip, dapat kang magdasal laban dito. Kung gaano kasarap ang lasa ng kuhol sa pagkain, hindi magandang senyales kapag nakita mo sila sa iyong panaginip. Ang mga kuhol ay kilala sa kanilang katangian na mabagal. Gaano man kalakas ang snail, hindi ito makakatakbo ng mabilis. Ang isang panaginip na tulad nito ay maaaring magpahiwatig ng isang pag-atake mula sa dyablo upang pahirapan ka ng kabagalan. Ito ay maaaring mga hulugan na ang iyong buhay ay magiging mabagal. Maaari kang magsimulang makaranas ng katamaran sa mga lugar kung saan naitala mo ang bilis sa nakaraan. Maaari rin itong mga hulugan na ang iyong buhay ay malapit ng atakihin ng espiritu ng pagkaantala. Ito ay isang panaginip na kailangan mong ipagdasal upang baligtarin. Bigyang pansin ito, ang inaatake ng may kabagalan ay maaaring makaapekto sa iyong karera. Nagsisimula kang mapansin na kung saan ang iba ay umuunlad, ikaw ay hindi. Napapansin mo na ang mga bagay ay bumagal para sa iyo. Maaari itong mabigo dahil kung ano ang madaling gawin ng ibang tao ay magiging mahirap para sa iyo. Ang kabagalan ay maaaring humantong sa kawalan ng aktibidad. Maaari mong mapansin na walang tama ang nangyayari sa iyo. Hindi mo maaaring ituro ang iyong mga daliri sa anumang nakikitang pag-unlad sa iyong buhay, tila nakapause ang iyong buhay. Isipin ang paglalagay ng snail at mouse sa lugar at iwanan ang mga ito ng ilang minuto. May posibilidad na hindi mo mahanap ang mouse na iyon sa pagbabalik, ngunit makikita mo pa rin ang snail doon o sa malapit. Ito ay hindi dahil ang kuhol ay hindi gumagalaw. Kapag ang mouse ay nasa pinakamabilis na bilis nito, ang paggalaw ng snail ay magmumukhang hindi pa ito gumagalaw. Ngayon isipin kung iyon ang buhay ng isang tao, ang taong iyon ay magsisikap, ngunit hindi sila magbubunga ng mga resulta. Siya ay patuloy na magsisikap ngunit hindi unlad. Sa halip na itala ang pag-unlad, maaaring makaranas siya ng pagbaba sa kanyang negosyo. Ang pag-ataking ito ay maaari ring makaapekto sa pamilya. Kung ang isang pamilya ay nangangarap ng mga snails, maaaring ito ay isang pag-atake upang mapabagal ang kanilang paglaki ng sama-sama.
Ang pagkakaroon ng mga pangarap na mamitas ng mga snail ay maaari din mga hulugan na namumulot ka ng mga bagay na magpapabagal sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang ugali, isang trabaho, o isang bagong kakilala. Nangangahulugan ito na ang mga pagdaragdag na gagawin mo sa iyong buhay ay magpapabagal sa iyong takbo. May mga taong darating sa buhay mo at napansin mo ang pagbaba. Hindi sila gumagawa ng magandang kontribusyon sa iyong buhay, ngunit sa halip ay nagdudulot ng mga pagbawas. Sa parehong mga kaso, dapat kang manalangin upang baligtarin ang mga pangarap na ito. Dapat kang manalangin laban sa pag-atake ng kabagalan. Dapat kang magsimulang manalangin at hilingin sa Diyos na bigyan ka ng bilis at pag-unlad. Maaaring napanaginipan mo na ito at hindi mo ito pinansin. Sa ngayon, kailangan mong simulan ang pagdarasal at hilingin sa Diyos ang banal na bilis na makarating kung saan ka dapat naroroon. Bilang 2. Ang pag-atake ng isang nakamamatay o nakakalason na hayop sa iyong panaginip, ang makakita ng ahas o inaatake ng isang mabangis na hayop sa iyong panaginip ay hindi magandang pangyayari. Dapat mong ipagdasal na baligtarin ito. Bakit? Ito ay maaaring isang pag-atake mula sa espiritu ng kahirapan at pagdurusa. Hindi mo dapat ito baliwalain ngunit kumilos sa pamamagitan ng mga panalangin laban dito. Walang nagnanais ng mga paghihirap. Ang paghihirap ay hindi isang bagay na gusto mo para sa iyong sarili. Kapag ang espiritu ng paghihirap ay kumikilos sa buhay ng isang tao, siya ay magpupumilit na gawin ang lahat at hindi pa rin nakakakuha ng magagandang resulta. Walang sinumang hihigit kapag sinasalakay sila ng espiritu ng kapighatian. Walang resulta sa tagumpay sa puntong ito. Ang ilang mga tao ay dumaranas ng hindi kinakailangang puot sa kanilang lugar ng trabaho at mukhang lahat ay laban lamang sa kanila. Ginagawa nila ang lahat para mapasaya ang iba ngunit kinasusuklaman nila ng walang dahilan. Ito ay maaaring ang espiritu ng paghihirap sa trabaho. Bigyang pansin ito, dapat kang manalangin upang baligtarin ito. Kapag ang diwa ng kahirapan ay gumagana sa buhay ng isang tao, siya ay magpupumilit upang magawa ang lahat. Kung ano ang ginagawa ng ibang tao ng madali, gagawin niya sa hirap. Mahihirapan siyang makakuha ng trabaho at makahanap ng makakasama. Kapag siya ay nagsimula ng isang pamilya, siya ay magpupumilit na pamunuan ang kanyang pamilya ng tama. Mahihirapan siyang mapakain ang kanyang pamilya. Nagiging mahirap ang lahat para sa kanya. Ang diwa ng kahirapan ay hindi dapat hayaang umunlad sa buhay ng isang tao, kaya dapat kang pumasok sa sinasadyang mga panalangin. Nilalayon ng Diyos na maranasan mo ang kagaanan, hindi niya gusto ang paghihirap para sa iyo. Nais niyang umunlad ka sa lahat ng iyong paraan. Ang mga paghihirap at paghihirap ay hindi kasama sa kanyang mga plano para sa iyo. Dapat kang magsimulang manalangin para sa pag-unlad at kadalian sa iyong buhay. Dapat mong ipagdasal na gawin ng Diyos ang iyong buhay tulad ng taong nakatala sa mga awit 1:3 na nagsasabing, ang taong iyon ay tulad ng isang punong nakatanim sa tabi ng mga batis ng tubig, na nagbubunga sa kapanahunan at ang mga dahon ay hindi nalalanta, anuman ang kanilang ginagawa ay gumuginhawa. Numero 3. Kapag nakita mo ang iyong sarili na may marumi o pangit na mga bagay sa iyong panaginip, ang makita ang iyong sarili na may marumi o pangit na mga bagay sa iyong panaginip ay hindi magandang senyales. Ang mga marurumi o pangit na bagay na ito ay maaaring maruruming damit, pangit na hitsura ng mga hayop, mga bagay, at b. Ito ay maaaring makita ang iyong sarili na nakasuot ng maruruming damit o sa paligid ng mga hayop na pangit. Ito ang mga pangarap na hindi mo dapat baliwalain. Ang mga panaginip na ito ay maaaring mga hulugan na ang paparating na kapahamakan ay pinaplano para sa iyo. Maaari din itong mga hulugan na ang mga masasamang pangyayari ay nakatarget sa iyo. Ang mga panaginip na ito ay hindi senyales ng isang bagay na mabuti. Sino ang sadyang nagbibihis ng napakaruming damit? Walang tao. Ang makita ang mga ito sa iyong panaginip ay maaaring mga hulugan din na may ilang masamang bagay na gustong dalhin ng dyablo sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Sa aklat ng Genesis 41,
Nanaginip si Faraon at nakakita ng 7 pangit na hitsura at payat na baka na kumain ng 7 matabang baka ngunit nanatiling pareho. Nakita rin niya ang 7 payat na uhay na kumain ng 7 butil na mabubuti at hindi na mas maganda kaysa dati. Naguguluhan siya sa mga panaginip na ito. Nang ipaliwanag ni Joseph ang panaginip, nangangahulugan ito ng nalalapit na taggutom. Ang taggutom na ito ay lubhang mapanira anupat na apektuhan nito ang ilang bansa. Sinasabi ng Genesis 41:17, nang lumipas ang 2 taon, nanaginip si Faraon, siya'y nakatayo sa tabi ng Nilo, nang umahon sa ilog ang 7 baka, makinis at mataba, at nanginginain sa mga tambo. Pagkatapos nito, may 7 pang baka na pangit at payat, na umahon mula sa Nilo, at tumayo sa tabi ng 7 payat na nasa tabi ng ilog. Mga baka. Pagkatapos ay nagising si Faraon. Muli siyang nakatulog at nagkaroon ng pangalawang panaginip, tumubo sa isang tangkay ang 7 uhay, malusog at mabubuti. Pagkatapos nito, may 7 pang uhay na sumibol, manipis at pinatuyo ng hanging silangan. Nilamon ng payat na uhay ang 7 malulusog at punong uhay. Nang magkagayoy nagising si Faraon, ito ay naging isang panaginip. Walang gustong mapahamak. Walang nagdarasal na mangyari sa kanila ang kasamaan, ngunit ang dyablo, ang ating kalaban, ay gustong magdala ng kasamaan sa ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong manalangin laban sa gayong mga panaginip. Hindi tumahimik si Faraon pagkatapos niyang mapanaginipan iyon, humingi siya ng payo at humanap ng solusyon. Bilang isang mananampalataya sa dispensasyong ito, dapat kang manalangin laban sa isang panaginip na tulad nito. Huwag gumamit ng takot at gulat, bumalik sa Diyos sa panalangin. Lumuhod ka at kausapin ang Diyos. Maaari kanyang iligtas, may iwasan niya ang anumang masamang pangyayari na nakatarget sa iyo. Babalikan niya ang masamang pangyayari at gagawin itong mabuting balita para sa iyo. Kung magkagayon kung ano ang sinadya ng kaaway para sa kasamaan ay babalik at magiging para sa kabutihan. Salamat sa Diyos sa pribilehiyong tumawag sa Kanya. Numero 4, kapag nahanap mo ang iyong sarili sa iyong nakaraan, hindi magandang tanda na makita ang iyong sarili sa iyong nakaraan. Dapat mong bigyang pansin kapag nakita mo ang iyong sarili sa iyong nakaraang kapaligiran o mga lugar na naiwan mo sa isang panaginip. Ang ilang mga nasa hustong gulang ay nangangarap at natagpuan ang kanilang sarili sa kanilang sekundaryang paaralan. Nakikita ng ilan ang kanilang sarili na nakasuot ng kanilang uniforme sa elementarya, habang ang iba ay gumagala sa lugar kung saan sila lumaki. Ang lahat ng ito ay mga pangarap na dapat mong ipagdasal upang maiwasan. Hindi mo dapat baliwalain ang mga pangarap na ito. Ang mga panaginip na ito ay maaaring mga hulugan na sinusubukan ng dyablo na iurong ang iyong buhay. Maaaring dalhin ka ng dyablo pabalik sa mga lugar kung saan ka umunlad. Hindi natin dapat pahintulutan ang dyablo na mangyari ito sa ating buhay. Nilalayo ng Diyos na umunlad tayo sa ating buhay, hindi umuurong. Ang pagbabalik ay isang napakasamang bagay na mangyayari sa sinuman. Ito ay tulad ng pagbabalik sa isang nakaraang yugto kung saan nakagawa ka ng pag-unlad. Dapat kang masikap na manalangin at labanan ang dyablo sa paggawa nito. Halimbawa, maaaring balak ng dyablo na dalhin ang isang tao na tumaas sa kanyang kumpanya sa antas ng isang branch manager pababa sa antas ng isang clerk. Ito ay regression. Ang isang negosyante na may maraming kumpanya ay maaaring magpumiglas ng labis na halos hindi siya nagmamay-ari ng isang maliit na stall. Ito ay mga masasamang pangyayari na isinaayos ng dyablo. Kung ang isang estudyante ay may ganitong panaginip, maaaring gusto siyang salakayin ng dyablo na may espiritu ng kabiguan. Ang isang taong naging mahusay sa akademya ay biglang naging mapurol at nagpupumilit na manatiling karaniwan. Ang dyablo ay hindi dapat hayaang humawak sa ating buhay. Kapag may plano siyang mangyari ang mga bagay na ito, dapat natin siyang labanan. Dapat kang magdasal upang baligtarin ang panaginip na ito. Pagkatapos ay dapat kang manalangin sa Diyos na bigyan ka ng pag-unlad sa lahat ng iyong mga pagsisikap. Dapat mong hilingin na ang kamay ng Panginoon ay mapasa iyo at lahat ng iyong kinasasangkutan.
Dapat kang manalangin laban sa pagbabalik o pagbaba ng posisyon. Nais ng Diyos na sumulong ka, at ito ang patuloy na magiging bahagi mo sa pangalan ni Jesus. Number 5. Kapag nakita mo ang iyong damit na may bahid ng dumi. Ang makita ang iyong damit na may mansa ng dumi sa isang panaginip ay isang masamang tanda. Kung nakikita mo ang iyong sarili na nakasuot ng malinis na damit at biglang may nadumisan ito, maaaring dumi o may kaugnayan, dapat mong bigyang pansin ang panaginip na iyon. Ito ay maaaring mga hulugan na may isang bagay na malapit ng dumihan sa iyong katuwiran. Ito ay maaaring mga hulugan na inilulubog mo ang iyong mga kamay sa isang bagay na makakahawa sa iyong pananampalataya. Kailangan mong mag-ingat at manalangin upang mabaligtad ito. Ang paglubog ng iyong mga kamay sa kasalanan ay hindi isang bagay na mabuti. Sa paglalakbay ng pananampalataya, dapat tayong lumapit sa Diyos, hindi lumayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagdumi sa ating katuwiran. Nais ng Diyos na patuloy na lumago ang ating relasyon sa Kanya. Ang pagpapahintulot sa kasalanan na gumapang sa ating buhay ay hindi magpapaunlad ng ating kaugnayan sa Kanya. Hindi mo dapat hayaan ang iyong sarili na masangkot sa makasalanang gawain. Ang pamumuhay ng isang matuwid na buhay ay dapat na ating pinakaprioridad bilang isang mananampalataya. Dapat tayong mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos, hindi isang makasalanang buhay. Kapag mayroon kang ganitong uri ng panaginip, ito ay isang tawag para sa iyo upang suriin ang iyong sarili. Dapat mong sinasadyang mag-ingat. Dapat kang mag-ingat at tumakas sa kasalanan dahil hinihikayat tayo ng Biblia na gawin ito. Hinihikayat tayong tumakas sa bawat pagpapakita ng kasamaan. Minsan, kung ano ang kailangan mong gawin sa isang sitwasyong tulad nito ay ang pag-alis sa ilang mga kaibigan. Halimbawa, kung napanaginipan mo ito pagkatapos mong makilala kamakailan ang isang tao at hinihikayat ka ng taong iyon na gumawa ng mga makasalanang gawain. Gumawa ng matalinong desisyon sa pamamagitan ng pagtakas mula sa taong iyon at sa relasyong iyon. Putulin ang kaibigang iyon. Lumabas sa grupo ng mga kaibigan na hindi naghihikayat at nag-aambag sa iyong espiritual na paglago. Sa halip, maingat na piliin ang iyong mga kaibigan. Ang iyong samahan ay napakahalaga sa kung gaano ka kahusay na lumago bilang isang mananampalataya. Manalangin sa Diyos na tulungan kang pumili ng mga makadiyos na kaibigan na magpapalakas sa iyo sa iyong paglalakbay sa pananampalataya. Bilang isang mananampalataya, dapat mong hangarin ang espiritual na paglago. Binigyang diin ni Apostol Pablo ang pangangailangan at kahalagahan ng espiritual na paglago sa kanyang mga liham sa mga unang simbahan. Nais ng Diyos na lumago ka sa biyaya at kaalaman sa Kanya. Ito ay dapat na isang nagniningas na pagnanasa sa iyong puso. Ang isang malaking bagay na magdudulot ng panganib sa iyong relasyon sa Diyos ay ang pagpapahintulot sa kasalanan na gumapang sa iyong buhay. Sa makatuwid, kailangan mong manalangin upang baligtarin ang panaginip na ito. Dapat kang manalangin sa Diyos na tulungan kang madaig ang kasalanan. Dapat kang manalangin sa Diyos na tulungan kang manatiling banal at matuwid. Ngunit gayon din, dapat ay sinadya mo ang iyong espiritual na paglago. Ang pagkakaroon ng isang panaginip kung saan ang iyong mga damit ay may mansa ay maaari ding mga hulugan na ang dyablo ay nagnanais na sirain ang isang bagay na mabuti sa iyong buhay. Ang iyong karera ay maaaring maging maayos at ang iyong pamilya ay umuunlad. Ang dyablo ay hindi nasisiyahan dito, sa makatuwid, sisikapin niyang magdulot ng problema para guluhin ang kapayapaang iyon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong ipagdasal na mabaligtad iyon. Ang dyablo ay hindi nasisiyahan kapag ang mga mananampalataya ay nasa kapayapaan at walang mga kaguluhan, kaya ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang guluhin ang kapayapaan at katahimikan na iyon. Magagawa niya ito sa pamamagitan ng pagdudulot ng mga bagyo sa iyong buhay. Gusto niyang subukang yakapin ka, ngunit hindi mo dapat pahintulutan siyang gawin ang kanyang paraan. Dapat mong labanan ang dyablo at tatakas siya sa iyo. Dapat kang magsalita laban sa kanya. Ipahayag ang salita ng Diyos at siya ay magagapi. Habang si Jesucristo ay nagsalita laban sa bagyo at ito ay huminahon, kailangan mo ring magsalita laban sa dyablo,
at ang kanyang mga gawa sa iyong buhay ay magwawakas. Habang mulat sa iyong espiritual na paglago, dapat mong hilingin sa Panginoon na tulungan ka at palakasin ka upang maging matatag sa Kanya. At kapag kailangan mong labanan ang dyablo, manalangin at hilingin sa Panginoon na ipaglaban ang laban para sa iyo. Ang isang magandang kasulatan na dapat panatilihin sa iyong puso habang ginagawa mo ang mga panalangin ito ay ang 1 Pedro 5:8-11 na nagsasabi, maging alerto at matino ang pag-iisip. Ang inyong kaaway na dyablo ay gumagala tulad ng isang leong umuungal na naghahanap ng masisila. Labanan niyo siya, na nakatayong matatag sa pananampalataya, sapagkat alam ninyo na ang pamilya ng mga mananampalataya sa buong daigdig ay dumaranas ng gayunding uri ng pagdurusa sa buong daigdig, na siyang tumawag sa inyo ng walang hanggang pagdurusa. Nagdusa ng kaunting panahon, siya mismo ang magpapanumbalik sa iyo at magpapalakas sa iyo, matibay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Number 6, kapag nangangarap kang makulong na walang paraan. Ang pagkakaroon ng panaginip at makita ang iyong sarili na nakakulong sa isang lugar ay isang malaking bangungot. Nangangahulugan ito na ang isa ay nasa pagkaalipin at walang kalayaan para sa gayong tao. Hindi siya malayang makagalaw at magawa ang lahat ng gusto niya, siya ay pinaghihigpitan, siya ay stagnant, at hindi makakagawa ng pag-unlad sa buhay. Kung napanaginipan mo na ito, alamin na sinusubukan ka ng dyablo na salakayin ka ng espiritu ng pagwawalang kilos at paghihigpit. Sinusubukan niyang limitahan ka. Ang dyablo ay tuso sa kanyang mga paraan. Ang sinumang inaatake na may espiritu ng pagwawalang kilos ay patuloy na gumagalaw ng paikot-ikot at hindi magtatala ng anumang pag-unlad. Ang ganitong mga tao ay mamumuhunan sa mga negosyo at hindi kikita. Ang mga ganyang tao ay magpapakasal at hindi manganganak. Ang gayong mga tao ay hindi uunlad sa kanilang mga karera, gaano man kalaki ang kanilang pagsisikap sa kanila, nakikita lang nila ang kanilang mga sarili sa parehong punto. Mahihirapan sila sa ginagawa ng ibang tao sa isang araw sa loob ng isang buwan at hindi pa rin makakamit ang anumang magagandang resulta. Ito ay dahil sila ay pinaghihigpitan. Hinawakan sila ng dyablo. Pinipigilan sila ng dyablo sa pag-unlad. Parang nakakulong sila. Walang gumagawa ng mga epekto at pagsasamantala mula sa isang lugar ng pagkakulong. Ano man ang iyong talento, wala kang makakamit kapag ikinulong ng walang paraan. Hindi mo magagawang ipakita sa mundo kung ano ang mayroon ka. Ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan din na sinusubukan ka ng dyablo na alipinin ka ng isang bagay. Maaaring ito ay may pag-isip o isang pagkagumon. Inaalipin ng dyablo ang mga tao na may partikular na pag-iisip na naglilimita sa kanila sa buong buhay nila. Maaari rin itong magpaalipin sa isang taong may adiksyon. Ang gayong tao ay lalabanan ang pagkagumon na iyon sa loob ng mahabang panahon at walang paraan para maalis ito. Ito ay mga panlilinlang ng kalaban upang pigilan tayo sa pagtatamasa ng lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos. Nilalayon ng Diyos na maging maayos ang lahat sa atin. Ayaw niyang maging limitado tayo. Ayaw niyang maging stagnant tayo. Wala siyang nais na paghihigpit para sa amin. Ang 3 Juan 1:2 ay nagsasabi, minamahal na kaibigan, idinadalangin ko na ikaw ay magkaroon ng mabuting kalusugan at na ang lahat ay maging mabuti sa iyo, kung paanong ang iyong kaluluwa ay gumagaling. Kapag mayroon kang ganitong panaginip, dapat kang pumunta sa Diyos sa mga panalangin. Ayaw ng Diyos na ikaw ay maalipin. Dapat hilingin mo sa Kanya na ihatid ka. Ang mga Israelita ay tumawag sa Kanya upang iligtas sila sa kanilang mga kabagabagan, at iniligtas niya sila sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang kamay. Maaari ka rin niyang iligtas at ilabas ka sa stagnant phase na yon. Kaya Kanyang gawin na walang limitasyon. Walang makakapigil sa iyo kapag tumawag ka sa Kanya. Iniutos ng Diyos sa awit 50:15, at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita, at pararangalan mo ako. Sinasabi nito sa atin na nais ng Diyos na tumawag tayo sa Kanya sa ating magulong panahon, at nangako siyang ililigtas tayo. Ang ating tagumpay ay nakatitiyak sa Kanya.
Palagi kang tumakbo sa kanya para humingi ng tulong, hindi ka mabibigo. Numero 7, kapag nakita mo ang iyong sarili na naglalakad na walang sapin sa iyong panaginip. Ang pagkakita sa iyong sarili na naglalakad na walang sapin sa iyong panaginip ay nangangahulugan na ang dyablo ay sinusubukang salakayin ka ng espiritu ng kahirapan. Ang mga sapatos ay idinisenyo upang protektahan ang iyong mga paa. Ang pagsusuot ng sapatos ay mahalaga para sa lahat, at ang bawat normal na tao ay naglalagay nito. Kaya hindi magandang senyales kapag nakita mo ang iyong sarili na walang suot na sapatos sa iyong panaginip. Dapat kang manalangin upang maiwasan ito. Ang kahirapan ay hindi isang bagay na kasiya siya. Walang nagdadasal na maging mahirap. Ang mga mahihirap ay nagpupumilit araw-araw upang makaahon sa kahirapan, at ang mga mayayaman ay nagsisikap na huwag mapunta sa kahirapan. Ang kahirapan ay isang estado ng kakulangan. Nangangahulugan ito na hindi mo kayang bayaran ang mga bagay na kailangan mo. Kapag mahirap ka, lahat ng bagay sa buhay mo ay apektado. Dapat kang magdasal upang baligtarin ang panaginip na ito. Hindi mo dapat payagan ang dyablo na salakayin ka ng espiritu ng kahirapan. Ipinangako ng Diyos sa atin ang kasaganaan at hindi ang kahirapan. Nangako siya ng marami at hindi nagkukulang. Maaari mong basahin ang Biblia at makita ang mga pangako ng Diyos para sa iyo. Manalangin at ipahayag ang mga salita ng Diyos pabalik sa Kanya. Ang isang ganoong pangako ay nakatala sa Deuteronomio 28:8 na nagsasabing, "Pagpapalain ng Panginoon ang iyong mga kamalig at ang lahat ng bagay na gagawin mo. Pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupaing ibinibigay niya sa iyo." Ang mga pangarap ay hindi dapat baliwalain. Isa sila sa mga natatanging channel kung saan nakikipag-ugnayan ang Diyos sa atin. May mabuti at masama. Ang masama at mapanira ay dapat ipagdasal laban at baligtarin. Ngayong alam mo na ang mga pangarap na ito na dapat mong ipagdasal upang maiwasan, dapat kang maging mapagbantay. Hindi ka dapat matakot at magpanik kapag napanaginipan mo ang mga ito. Sa halip, dapat kang pumunta sa Diyos sa mga panalangin. Habang ginagawa mo ito, maniwala ka na masasagot niya ang iyong mga panalangin. Bago tayo magsimulang manalangin, kailangan nating malaman na ang Diyos ay nagsasalita din sa pamamagitan ng ating mga panaginip. Kaya naman kailangan mong bigyang pansin ang 7 panaginip na binanggit sa video na ito, para piliin kung alin ang babaligtarin at kung alin ang susundin. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong mga panaginip at kung ano ang dapat mong gawin kapag nakita mo ito. Una, maaaring balaan ka ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga panaginip. Maaaring nabubuhay ka sa isang buhay na nakalulugod sa iyo. Wala kang pakialam sa Diyos o sa Kanyang mga paraan. Sa makatuwid, maaaring magpasya ang Diyos na ibalik ang iyong isip sa iyong tahanan sa pamamagitan ng iyong mga pangarap, at kung hindi ka susuko, kasunod ang pagkawasak. Si Nebuchadnezzar ay isang makapangyarihang hari. Nasa kanya ang lahat ng naisin ng isang hari. Gayunpaman, nagkaroon siya ng isang nakakatakot na panaginip. Nang magising siya, hindi niya naalala ang panaginip. Nabalisa nito ang kanyang puso, kaya ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga salamangkero, mga astrologo, at mga mangkukulam. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang panaginip na hindi niya maalala. Pagkatapos ay sinabi ng hari sa kanila na sabihin sa kanya ang kanyang panaginip at ang kahulugan nito. Ito ay isang mahirap na bagay para sa mga lalaki. Nagbanta pa siyang papatayin silang lahat. Ngunit pagkatapos ay nakuha ni Daniel ang bagay na yon at nagpasya na manalangin sa Diyos. Inihayag ng Diyos ang panaginip at ang interpretasyon nito sa kanya. Nang maglaon, ang panaginip ay upang bigyan ng babala si Nabucodonosor sa kanyang mga paraan at pagmamataas. Gayunpaman, hindi siya nakinig. Dahil dito, nawalan siya ng kaharian sa iba. Kaya, mag-ingat sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyong panaginip. Baka nagbibigay siya ng seryosong babala. Pangalawa, maaaring idirekta ka ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga pangarap. Alalahanin si Joseph, ang asawa ni Maria. Una, gusto niyang ilayo ng pribado si Mary nang matuklasan niyang buntis siya.
Gayunpaman, isang anghel ang nagpakita at binalaan siya laban sa pagkilos. At nang maipanganak ang bata, inalerto ng anghel si Jose na dalhin ang bata at ang ina sa Ehipto. Nang ang mga naghahangad na patayin ang bata ay namatay, ang anghel ay muling nagpakita sa isang panaginip na may tagubilin na ibalik ang bata sa Israel. Ito ang Diyos na namamahala sa landas ni Joseph at ng kanyang pamilya. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, ididirekta ka rin niya. Baliktarin ang mga hindi makadiyos na panaginip at mag-ingat sa mga pangarap na itinalaga ng Diyos. Manalangin tayo. Mahal na Ama, salamat sa salitang iyong ipinahayag sa akin ngayon. Salamat dahil ang salita mo ay laging nagpapala sa akin. Nagkaroon ako ng insight sa kung ano ang dapat kong gawin tungkol sa aking mga pangarap. Salamat sa pagpapaalam sa akin na ang mga pangarap ay hindi dapat baliwalain. Salamat sa pagiging tagapaghatid mo sa akin. Salamat sa pakikipaglaban mo para sa akin. Salamat sa pagtulong sa akin na manatiling mapagbantay at magkaroon ng kamalayan sa mga panlilinlang ng dyablo. Pinagpapala ko ang iyong pangalan para sa iyong espiritu na nasa akin na hindi ng takot kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at mabuting pag-isip. Panginoon, nananalangin ako laban sa anumang masamang panaginip na kasalukuyang nakakaapekto sa aking buhay. Binabaliktad ko sila sa pangalan ni Jesus. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, pinipigilan ko ang bawat gawain ng dyablo sa aking buhay. Dalangin ko na ang bawat pag-atake ng dyablo sa aking buhay ay baliktarin at kanselahin. Panginoon, nananalangin ako laban sa kabagalan sa aking buhay. Nakatanggap ako ng banal na bilis sa lahat ng aking mga pagsusumikap. Nagdarasal ako laban sa mga pagdurusa at problema. Sumasalungat ako sa diwa ng kakulangan at kahirapan, at ipinag-uutos ko na mayroon akong sagana. Dalangin ko na ang anumang masamang pangyayari na inilunsad ng dyablo laban sa akin at sa aking mga mahal sa buhay ay mapawalang bisa. Nagdarasal ako laban sa emosyonal na pagbabalik. Mararanasan ko ang pag-unlad sa bawat lugar ng aking buhay. Dalangin ko na ang lahat ng aking mga kamay ay umunlad. Dalangin ko na hindi ako maging stagnant. Panginoon, alam ko na ang iyong kalooban ay umunlad ako sa lahat ng aking mga paraan. Sa makatuwid, lagi kong tatanggapin ang pagpapalang ito bilang aking bahagi. Hindi ako madadapa para magawa ang mga bagay-bagay. Tatangkilikin ko ang kadalian sa lahat ng aking mga paraan. Ang kamay ng Panginoon ay sa akin. Ang aking buhay ay hindi maiuurong. Nagsasalita ako laban sa diwa ng kahirapan sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Hindi ako magiging mahirap. Ang aking pagpasok at paglabas ay pinagpala sa pangalan ni Jesus. Panginoon, dalangin ko na tulungan mo akong manatiling matatag sa iyo. Tulungan mo akong manatiling matuwid. Tulungan mo akong tumakas sa kasalanan at sa bawat pagpapakita ng kasamaan. Gusto kong mamuhay ng banal na buhay na nakalulugod sa iyo. Mangyaring bigyan ako ng biyaya na gawin ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging mulat sa aking espiritual na paglago. Tulungan mo akong panatilihin ang pagnanais na lumago sa kaalaman tungkol sa iyo bilang isang nag-aalab na pagnanasa sa aking puso. Tulungan mo akong huminto sa mga kaibigan at samahan na naghihikayat sa akin na gumawa ng mga makasalanang gawain. Mahal na Panginoon, panatilihin mo akong matatag sa iyo. Tulungan mo akong huwag matakot. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong tumawag sa iyo sa mga panalangin. Salamat sa katiyakan na sasagot at ililigtas mo ako sa aking mga problema. Dakilain nawa ang iyong pangalan sa itaas ng mga langit. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Sigurado akong nakakuha ka ng insight mula sa video na ito. Mangyaring i-like at ibahagi ang video na ito sa isang tao. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para sa higit pang insightful at inspiring content. See you sa susunod na video.